Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 316, nandito na ang mga guho. Nakatingin sa dahan-daang umiikot na gulong ng liwanag sa kalangitan, itinuro ni Xingju ang kanyang kamalayan sa kanyang storage bracelet. Kitang-kita niya na nagbago na ang kwintas. Ang pagbabagong ito ay nagsimula mula noong dumating si Xingju sa Hidden Dragon Plains. Maliwanag, ang kwintas ay umalangaw sa gulong ng liwanag. Pinatunayan din ito na ang gulong ng liwanag na may kapangyarihan ng oras ay isang fenomenon na dulot ng mga guho. Gayunpaman, ang hindi naintindihan ni Xingju ay kung bakit ang relic na hindi dapat lumitaw sa mundo ay biglang sisabog na may kakaibang fenomenon. Hindi kaya nabuksan niya ng buo ang relic. Palace Master Xingju, ikaw lang ba ang mula sa Azura Palace sa oras na ito? Habang si Xingju ay malalim ang iniisip, isang bulgar na tawa ang biglang nagmula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na may kahabag-habag na mukha na nakatitig kay Xingju na may palaipat-lipat na mga mata. Bukod dito, may didisguise na mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang pangalan ay Uyangbo, ang pinuno ng isa pang paksayon na kabilang sa Union. Siya ay isang early stage war emperor. Ang kapangyarihang kinabibilangan ni Uyangbo ay medyo malapit sa Azura Palace. Gayunpaman, mula nang lumitaw ang Azura Palace, ang lahat ng mga bagong dating at makapangyarihang mandirigma sa mga nakapaligid na lugar ay piniling pumanig sa Azura Palace. Dahil dito, labis siyang nalungkot, at matagal na siyang may sama ng loob sa Azura Palace. Ngayong nakita niya si Xingju, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ipahiya si Xingju. Anong problema? Tinaas ni Xingju ang kanyang kilay at mahinang nagtanong. Mamaya, pupunta tayo sa lugar kung saan lumitaw ang abnormal na phenomenon. Napakalakas ng abnormal na phenomenon na ito, at nag-aalala ako na ang Palace Master Xingju, na isa lamang high-level na war king, ay nasa panganib. Pinaikit ni Uyangbo ang kanyang mga mata at walang pakialam na sumulyap kay Xingju. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Leader Uyangbo, kung mayroon kang oras na mag-alala tungkol sa iba, dapat mong mas alalahanin ang iyong sarili. Mag-ingat sa anumang hindi inaasahang pagbabago sa paligid ng hindi pangkaraniwang pangyayari at maaari kang mawala muli sa iyong munting buhay. Tumitilang si Xingju bilang tugon sa panunuya ni Uyangbo at walang humpay na sumagot. Bata, sino sa tingin mo ang kausap mo? Huwag mong isipin na kaya mong maging mayabang dahil lang lahat tayo ay nagtatrabaho para sa Alliance Palace. Bilang junior, gaano kalakas ang loob mong magsalita ng bastos sa iyong mga nakatatanda? Naniniwala ka ba na tuturuan kita ng leksyon? Talagang naglakas loob si Xingju na kontrahin siya, agad na nagalit si Uyangbo. Ang kaninang ngiti niya ay tuluyang binawi, at sa halip, napalitan niyon ng galit na galit at mabangis na tingin. Sa hitsura nito, talagang gusto niyang salakayin si Xingju. Ang eksenang ito ay nakakuha din ng atensyon ng lahat ng mga pinuno, ngunit walang sinuman sa kanila ang gustong pigilan siya. Iyon ay dahil sikat si Uyangbo sa kanyang maalab na ugali. Siya lang ang manlilibak sa iba, at walang manglilibak sa kanya. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang lahat ay ibinaon ang kanilang nakikiramay na mga tingin kay Xingju. Alam nilang lahat na si Xingju ay mahihirapan. Bagamat lahat sila ay miyembro ng Union Mansion at hindi pinayagang magpatayan, ang Union Mansion ay hindi masyadong makikialam kapag nararapat na turuan sila ng leksyon. Kung titingnan ng saloobin ni Uyangbo, malinaw na hindi niya pababayaan si Xingju ng ganoon kadali. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung magsalita ka sa akin sa ganitong paraan? Si Xingju ay hindi nagpakita ng anumang sorpresa kay Uyangbo, na nagbago ng kanyang ekspresyon ng mas mabilis kaysa sa pag-flip ng isang pahina ng isang libro. Pinanatili pa rin niya ang kalmadong ngiti. Kalokohan, tuturuan kita, isang junior na hindi alam ang kanyang limitasyon, isang leksyon sa ngalan ng Alliance Master. Ang walang takot na mga salita ni Xingju sa wakas ay nagpagalit kay Uyangbo. Ang kanyang kamay ay biglang umunat sa hugis ng isang kuko, na humawak sa lalamunan ni Xingju. Gayunpaman, tulad ng hahawakan na sana ng pulso ni Uyangbo si Xingju, biglang naunat ang palad ni Xingju at naging isang sinag ng liwanag na dumaan. Kapag nag-react si Uyangbo, mahigpit na nakalak ang kanyang pulso sa kamay ni Xingju. Kasabay nito, ang lakas ng Initial War Emperor ni Xingju ay ganap na nahayag. Ito, Initial War Emperor. Naabot na niya talaga ang antas ng Initial War Emperor. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ng lahat ng mga pinunong naroroon. Ang bawat isa sa kanila ay nagsiwalat ng isang hindi mapapantayang gulat na ekspresyon. Ang ilan sa kanila ay nagbuka pa ng kanilang mga bibig sa isang malaking uok na hugis. Narinig nilang lahat ang tungkol sa mga bagay ni Xingju. Gayunpaman, si Xingju, na isa pa ring mataas na gradong war king ilang buwan na ang nakalipas, ay biglang naging Initial War Emperor. Paanong hindi sila magugulat? Ang ganitong uri ng bilis ng pagpapabuti ay hindi naririnig. Bitap. Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang nagpapuwersa si Xingju sa kanyang palad. Isang malinaw at malutong na tunog ng pulso ang nanggaling kay Uyangbo ang pumasok sa tenga ng lahat. Ang sakit ng nabali niyang pulso kay Uyangbo na sumigaw ng malungkot. Sa sandaling ito, lubos na nagbago ang ekspresyon ng lahat, na nagpapakita ng kawalang paniwala. Hindi nila akalain na si Xingju ay talagang masisira ang pulso ni Uyangbo. Ito ay isang malaking bawal sa Union.
Ang isang simpleng aral ay katanggap-tanggap pa rin, ngunit ang tunay na pinsala sa katawan ay ganap na hindi pinapayagan. Bastos na bata, nililigawan mo si kamatayan. Pilit na tiniis ni Uyangbo ang matinding sakit mula sa kanyang pulso. Itinaas niya ang kanyang kanang kamao na pinalamutian ng nakakatakot na war chi, at bigla itong hinampas patungo sa ulo ni Xingju. Ang enerhiyang nakapaloob sa kanyang kamao ay sapat na upang basagin ang isang malaking bundok. Kung ang pag-ataking ito ay damapo sa ulo ni Xingju, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Emph. Gayunpaman, sa harap ng mabangis na pag-atake ni Uyangbo, si Xingju ay malamig lamang na sumangot. Maya-maya pa, bahagyang yumuko ang kanyang katawan, madaling nakaiwas sa atake ni Uyangbo. Kasabay nito, ang kanyang kanang kamao ay naging isang sinag ng liwanag, na may dalang itim na linya na pamunit sa kalawakan, at direktang dumurog patungo sa dibdib ni Uyangbo. Bang! Uchi! Ang kamao ay tumama sa target nito, at ang isang malupit na alon ng enerhiya ay agad na kumalat. O si Uyangbo ay bumulwak ng isang subo ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay bumaril. Bang, 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 bang. Ang malupit na puwersa ay naging sanhi ng Uyangbo ay parang isang hindi masisira na matalas na talam, na tumatagos sa mga dingding ng Hidden Dragon Stronghold. Matapos lumipad ng ilang libong metro, walang lakas siyang bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, ang kanyang damit ay magulo, at ang kanyang chi ay malungkot. Ang dibdib na tinamaan ni Xingju ay ganap na nabasag, at ngayon ay wala na siyang malay. Ang hindi pagsira sa kanyang chi ay isa ng pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Xingju. Kung hindi, ang pag-ataking ito ay maaaring pumatay sa kanya. Sa sandaling ito, tahimik ang lahat sa eksena, at walang nang ahas na magsalita. Ang tanging nakikita lang ay ang masalimuot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang mababang uri ng War Emperor, tulad ng isang batang War Emperor, at isang lakas ng pakikipaglaban na higit na nakahihigit sa iba pang War Emperors na may parehong ranggo. Sa sandaling ito, naramdaman pa nila na kahit magsanib puwersa sila, maaaring hindi sila kapareha ni Xingju. Bagamat ang China ay pinalabas ni Xingju ay malinaw na nagsabi sa kanila na siya ay isa lamang mababang antas ng War Emperor, ito ay walang katapusan na malapit sa isang mid-grade na War Emperor. Anong uri ng nakakatakot na talento ito? Ang kasalukuyang Xingju ay ganap na nalampasan ang cultivation genius ng Unyon, si Yuti. Ang kasalukuyang Xingju ang numero 1 henyo ng Unyon. Stronghold Leader Zhou. Sa sandaling ito, walang pakialam na tumingin si Xingju sa isang matanda na may dilaw na buhok. Ang elder na ito ay ang Stronghold Leader ng Hidden Dragon Stronghold. Palace Leader Xingju, may maitutulong ba ako sa iyo? Nang makitang si Xingju ay talagang tumingin sa kanya, ang natural na mahiyain na Stronghold Leader na si Zhou ay hindi maiwasang manginig, at nagtanong siya ng may nanginginig na boses. Dahil ang lahat ng mga pinuno ay dumating na, dapat nating mabilis na obserbahan kung anong uri ng hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa lokasyon ng kakaibang kababalaghan, kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Sabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Oo, oo, oo. Lahat ng mga pinuno, mangyaring sundin ng matandang ito. Nang makitang nagsalita talaga si Xingju, ang Stronghold Leader na si Zhou ay nagulat sa una, pagkatapos ay nagmamadali at magalang niyang inakay ang mga tao patungo sa lokasyon ng kakaibang phenomenon. Ang Hidden Dragon Plains ay napakalawak, ngunit sa sandaling ito, itong karaniwang mapayapang kapatagan ay biglang naging hindi mapakali dahil sa kumikinang na roulette na biglang lumitaw sa kalangitan. Maraming tao ang gustong tumungo sa hanay ng kumikinang na roulette upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit sa sandaling ito, ang lugar na iyon ay ganap ng nasil ng Hidden Dragon Stronghold. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kumikinang na roulette, mahigit 20 pinuno ng mga puwersang subsidiary ng Unyon ang nagtipon. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Ang kumikinang na roulette ay dahan-daang umiikot sa hangin, patuloy na kumikislap na may mahinang asul na liwanag. Ang isang malaking bilang ng mga ron ay umikot sa paligid nito, ngunit pagdating nila sa lokasyon ng kababalaghan, sila ay mas namanghanang matuklasan na walang kakaibang kababalaghan sa ibaba ng roulette. Ang kumikinang na roulette ay tila lumitaw sa manipis na hangin. Sa pagtingin sa kumikinang na roleta sa kalangitan, ang puso ni Xingju ay masasabing labis na nasa sabik, dahil habang papalapit siya sa roulette, lalong hindi mapakali ang kwintas na nakatago sa kanyang storage bracelet. Sa sandaling ito, naramdaman pa ni Xingju na ang kumikinang na roulette ay malamang na ang tinatawag na mga guho. Gayunpaman, sa napakaraming tao na naroroon, hindi nang ahas si Xingju na kunin ang kwintas. Bang, bang. Gayunpaman, habang iniisip ni Xingju kung paano ilalayo ang lahat, biglang nagsimulang manginig ang kwintas. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Xingju na humihina na ang hangganan ng storage bracelet. Ang kwintas ay talagang sinusubukang lumabas mula sa imbakan na pulse eras. Nang matuklasan niya ang hindi inaasahang pangyayaring ito, dali-daling ginamit ni Xingju ang kanyang kamay upang kunin ang storage bracelet at ibinuhos ang sarili niyang kapangyarihan dito sa pagtatangkang pigilan ang paglabas ng kwintas. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi pa rin napigilan ni Xingju ang kwintas. Ang kapangyarihan na ibinubuga ng kwintas ay patuloy na tumataas. Buzz. Biglang, isang matinding sinag ng liwanag ang lumabas mula sa pulso ni Xingju.
Maya-maya, naging malalim na asul na liwanag. Tulad ng isang shooting star, bumaril ito patungo sa kumikinang na roulette sa kalangitan na may napakarilag na ningning. Buzz. Matapos sumanib ang sinag ng liwanag sa kumikinang na roulette, ang mga rune sa loob ng roulette ay nagsimulang lumiwanag ng abnormal. Kasabay nito, ang kumikinang na roulette ay nagsimulang dahan-daang bumaba. Bukod dito, isang hindi mapapantayang malakas na aura ang lumabas na bumabalot sa lahat ng naruroon. Ang napakalakas na aura ay naging sanhi ng panginginig ng lahat. Sa sandaling ito, wala na silang lakas para makatakas. Nakakatakot lamang silang manood habang ang malaking roulette ay unti-unting durog patungo sa kanila. Si Xingju lamang ang nagpahayag ng kagalakan at pananabik. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 317, Sinag ng liwanag na kumpas. Ang malalim na asul na liwanag ay nagninangning, at isang malaking bilang ng mga ron ang sumayaw kasama nito. Nang bumagsak ang malaking gulong, nang inag din ang lupa. Ang malakas na aura na ibinubuga ng maningning na kampas ay naging sanhi ng malaking bilang ng mga sibilyan at eksperto mula sa Hidden Dragon Stronghold na hindi makahinga. Sa huli, bumagsak silang lahat sa lupa dahil sa pagod. Si Xingju lamang ang ligtas at maayos. Puno ng pananabik ang kanyang mukha habang nakatitig sa dahan-daang pagbaba ng nagninangning na kumpas. Buzz. Gayunpaman, nang ang nagninangning na kampas ay 100 metro ang layo mula sa Xingju, bigla itong tumigil. Sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang makitang ang malakas na aura na pumipigil sa kanya ay ganap na nawala. Bukod dito, naramdaman ni Xingju na ang malaking bagay sa kanyang harapan ay tila kayang dumaan dito. Swoosh! Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Xingju. Ang kanyang figure ay naging isang sinag ng liwanag at bumulusok sa nagliliwanag na kumpas. Sa sandaling pumasok si Xingju sa nagninangning na kampas, ang nagliliwanag na kampas ay biglang naglabas ng napakasilaw na liwanag. Nang mawala ang liwanag, naglaho rin ang malaking nagliliwanag na kumpas. Sa sandaling pumasok si Xingju sa maningning na kampas, naramdaman niyang parang pumasok siya sa space-time tunnel ng isang sinaunang teleportation array. Napuno ng mabilis na liwanag ang kanyang paligid. Gayunpaman, napakabilis, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Matapos dumaan sa liwanag, natuklasan ni Xingju na nasa malalim na siya sa isang espasyong puno ng mga ron ng liwanag. Bagamat ang espasyong ito ay tinawag na espasyo, ito ay mas katulad ng isang pisikal na bulwagan. Gayunpaman, ang material nito ay hindi mailalarawan. Ito ay tulad ng isang kristal na malinaw na jade, ngunit ito ay kumikinang na may mahinang asul na liwanag. Bukod dito, mayroong hindi mabilang na mga ron na dahan-daang umiikot sa loob ng liwanag. Gayunpaman, napakaganda ng espasyong ito. Ito ay hindi maihahambing sa alinman sa mga treasured hall na nakita ni Xingju noon. Bukod dito, alam ni Xingju na ito ang relic. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay nasa kaibuturan ng espasyong ito, naramdaman ni Xingju ang isang napaka-espesyal na pakiramdam. Ito ay ang pakiramdam ng oras, ang pakiramdam ng oras ay bumagal. May tao na ba sa wakas? Nang si Xingju ay namangha sa ganda ng relic na ito, isang matanda at walang lakas na boses ang biglang umalangaw sa espasyong ito. Ang biglaang boses na ito ay nagulat kay Xingju, at nagmamadali siyang tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Nang dama po ang tingin ni Xingju sa sulok ng relic, biglang nanlaki ang mga mata ni Xingju, at hindi niya maiwasang ipakita ang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay dahil sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na may manipis at mahinang figure sa sulok na iyon. Nakasuot ng snow white long dress ang taong ito. Bukod dito, mayroon siyang ulo na puno ng mahabang buhok na puting niebe. Ang mahabang buhok na puting niebe na iyon ay nakakalat at natatakpan ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang nangungunot na kamay na nakalantad mula sa mahabang damit ay nagbigay daan kay Xingju na malaman na ito ay tiyak na isang matandang lalaki. Nang makita ni Xingju ang taong ito, naisip niya kaagad si Nolan Zhu mula sa Snow Listening City. Gayunpaman, medyo nagulat si Xingju na si Nolan Zhu ay talagang nabuhay ng 1,000 taon. Narito ang junior na ito, Senior Nolan Zhu. Nang malaman niyang si Nolan Zhu iyon, nagmamadaling naglakad si Xingju sa harapan ni Nolan Zhu at magalang na binati siya. Kilala mo talaga ako. Ang katawan ni Nolan Zhu ay hindi maiwasang manginig, at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, kitang-kita rin ni Xingju ang kasalukuyang hitsura ni Nolan Zhu. Ang kasalukuyang Nolan Zhu ay natatakpan ng mga kulubot, at ang kanyang kasalukuyang anyo ay sadyang hindi nakikilala. Sa pagsagot sa senior, ang junior na ito ay pinagkatiwalaan ni Senior Ziman na pumunta at bisitahin si Senior Nolan Zhu. Nang marinig ang tanong ni Nolan Zhu, nagsalita din si Xingju nang walang pag-aalinlangan. Ano? Ibig mong sabihin Senior Ziman? Ito ba ang opisyal na Ziman ng Magnificent Wind City? Nang marinig niya ang mga salita ni Xingju, ang katawan ni Nolan Zhu ay nagsimulang manginig ng marahas, at isang hindi may tatagong kagalakan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa pagtingin sa kasalukuyang Nolan Zhu, sa hindi malamang dahilan, isang hindi maipaliwanag na kapitan ang umusbong sa puso ni Xingju. Noong una ay inakala niya na magagalit si Nolan Zhu pagkatapos marinig ang pangalan ni Ziman Guan, ngunit sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na siya ay mali.
Hindi lamang si Nolan Zhu ay hindi nagalit gaya ng kanyang naisip, ngunit ito ay eksaktong kabaligtaran. Kasunod nito, ikinwento ni Xingju ang nangyari sa Magnificent Wind City at Snow Listenang City pagkatapos makulong si Nolan Zhu sa mga guho, at ipinarating din ng lahat ng sinabi ang gustong sabihin ni Ziman Guang kay Nolan Zhu. Matapos marinig ang nangyari, ang mukha ni Nolan Zhu ay puno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Sa kanyang malamlam na mga mata na puno ng mga bakas ng oras, nakita ni Xingju ang kumikislap at translucent na luha na bahagyang nanginginig. Sa sandaling ito, tahimik si Xingju. Hindi niya alam kung paano aaliwin ang matandang babaeng ito na nabuhay sa loob ng 1,000 taon, at tahimik lang siyang naghihintay. Tinatawag kang Xingju, tama ba? Biglang tumingin si Nolan Zhu kay Xingju, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Oo, senior. Tumanggaw si Xingju. Maaari ko bang tanungin kung umiiral pa ang aking Snow Listenang City? Nagpatuloy sa pagtatanong si Nolan Zhu. Senior, umiiral pa rin ang Snow Listenang City. Totoong sumagot si Xingju. Sa ilalim ng pagtatanong ni Nolan Zhu, sinabi rin ni Xingju kay Nolan Zhu ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Snow Listenang City nang walang itinatago. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Nolan Zhu matapos marinig ang tungkol sa Snow Listenang City. Makikita iyon sa puso ni Nolan Zhu, ang mga bagay ng kanyang angkan ay hindi na kasing halaga ng mga ito noong nakaraan. Salamat, Xingju. Salamat sa pagsabi sa akin ng lahat. Bagaman hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas sa mga guho na ito, tiyak na hindi lang ang time energy sa mga guho na ito ang nagbigay daan sa akin na mabuhay hanggang ngayon. Ito rin ang pag-asa ko sa kanyang pagbabalik. Sa ngayon, bagamat hindi niya ako kayang makita ng personal, ikaw ang kanyang kinatawan. Kahit ano paman, sa wakas ay natupad na ang aking hiling, at walang bagay sa mundong ito na nararapat kong alalahanin. Ngunit may isang bagay na inaasahan kong matulungan mo ako. Dahan-daang sabi ni Nolan Zhu. Senior, huwag mag-atubiling sabihin ang iyong isip. Talagang gagawin ko ang aking makakaya. Nagmamadaling sumagot si Xingju. Bilang miyembro ng Nolan Clan, hindi ko nais na makita ang Nolan Clan na magkahiwa-hiwalay. Kaya, may gusto akong ipagkatiwala sa iyo. Ito ang Snow Listenang Command ng aking Snow Listenang City. Ang Snow Listenang Command na ito ay naipasa na mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay naglalaman ng bloodline power ng aking Nolan Clan. Kaya, kahit sinong may hawak ng Snow Listenang Command ay maaaring maging City Lord ng aking Snow Listenang City, dahil makokontrol nito ang bloodline at buhay ng lahat sa aking Nolan Clan. Xingju, ito ang Snow Listenang Command ng aking Snow Listenang City. Mangyaring ipasa ito sa mga inapo ng aking Snow Listenang City. Naglabas si Nolan Zhu ng isang Snow White Command token na may mahinang liwanag sa paligid at ibinigay ito kay Xingju. Laking gulat ni Xingju matapos marinig si Nolan paliwanag ni Zhu. Makokontrol nito ang buhay ng lahat sa Snow Listenang City. Hindi katakataka na ang mga tao ng Snow Listenang City ay nagbigay ng labis na kahalagahan sa Snow Listenang Command na ito. Pagkatapos, hindi nagatubili si Xingju at nagmamadaling tinanggap ang Snow Listenang Command. Hindi lang dahil malaki ang silbi ng Snow Listenang Command kay Xingju, kundi dahil sobrang nagtiwala si Nolan Zhu kay Xingju. Ito ay naging mas mahirap para kay Xingju na tanggihan ito. Xingju, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang kayamanan sa mga guho na ito? Nakangiting tanong ni Nolan Zhu pagkatapos matanggap ni Xingju ang Snow Listenang Command. Ito dapat ang Soul Bewitching Formation. Sumagot si Xingju pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Nang pumasok si Ziman Guan sa mga guho, ninakaw na niya ang lahat ng mga kayamanan sa mga guho. Ang pinakamalalim na bagay ay dapat ang Soul Bewitching Formation. Si Xingju, na personal na nakaranas ng Soul Bewitching Formation at nakakuha ng kontrol dito, ay lubos na naunawaan ang kapangyarihan ng Soul Bewitching Formation. Haha, hindi tama yan. Tumiti si Nolan Zhu at umiling. Senior, kung hindi yung Soul Bewitching Formation, ano yun? Nang makita ito, ipinakita ni Xingju ang isang naguguluhang ekspresyon. Maliban sa Soul Bewitching Formation, si Xingju ay walang nakitang ibang kayamanan sa mga guho. Dahil sinabi na ang lahat ng mahalagang kayamanan sa mga guho ay ginamit bilang enerhiya upang i-activate ang Soul Bewitching Formation. Ang tunay na may-ari ng mga guho ay napakalakas. Iniwan nito ang tunay na kayamanan sa anyo ng isang hindi nakikitang anyo sa mga guho na ito. At ang kayamanang ito ay hindi makikita sa mata. Kailangan mong manatili sa mga guho at madama ito ng mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang daang taon, mauunawaan mo na ang pagkakaroon ng kayamanang ito. At ang kayamanan na ito ay isang martial technique. Isang martial technique na maaaring yumanig sa buong Sky Martial Continent. Sa pagsasalita hanggang dito, ngumiti si Nolan Zhu at tumingin kay Xingju. Martial technique. Anong martial technique ang mas mahalaga kaysa sa Soul Bewitching Formation? Nolan matagumpay na napukaw ng mga salita ni Zhu ang gana ni Xingju. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Nolan Zhu nang hindi kumukurap, naghihintay na sabihin nito ang pangalan ng martial technique. Heaven Rank Martial Technique. Sinabi ni Nolan Zhu ang apat na salitang ito sa nakapapawing pagod na tono. Ano? Heaven Rank Martial Technique. Matapos marinig si Nolan ang mga salita ni Zhu, ang ekspresyon ni Xingju ay lubos na nagbago at nagpakita ng isang gulat na ekspresyon.
Ang Heaven Rank Martial Technique ay isang maalamat na pag-iral. Maging ang Spirit Eater Clan, isang sinaunang pag-iral, ay hindi nag-iwan ng gayong martial technique. Sa makatuwid, tungkol sa Heaven Rank Martial Technique, walang nakakaalam kung gaano ito kalakas. Kahit papaano sa kontinenteng ito, wala pang nakagamit ng Heaven Rank Martial Technique. Gayunpaman, hindi maitatanggi na ang Heaven Rank Martial Technique ay isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Bilang pasasalamat, handa akong ipasa sa iyo ang Heaven Rank Martial Technique na naintindihan ko. Tandaan, Time-Space ang pangalan nito. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang tumayo si Nolenzu. Sa sandaling ito, nagsimula na talagang maglabas ng malalim na asol na liwanag ang kanyang katawan. Sa ilalim ng takip ng liwanag, Nolen nagsimula talagang lumutang ang katawan ni Zu. Sa sandaling ito, ang kanyang luma at lantang katawan ay nagsimulang unti-unting nagbago, unti-unting bumabalik sa kanyang kabataang hitsura. Sa sandaling ito, si Nolenzu ay naging isang bata at magandang babae. Nililipad ng hangin ang kanyang maselang pisngi at magandang buhok. Sa sandaling ito, ang ganap na kagandahang taglay niya sa nakaraan ay ganap na muling lumitaw. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 318, Time-Space. Sa sandaling ito, si Nolenzu ay lumulutang sa hangin. Ang kanyang damit na puti ng nyebe ay lumipad kahit walang hangin. Isang layer ng malalim na asol na liwanag ang nananatili sa ibabaw ng kanyang katawan. Bukod dito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang hitsura. Ito ay isang malaking kaibahan sa kanyang dating hitsura. Dati, siya ay isang matanda at nakakatakot na lola, ngunit ngayon, siya ay naging isang bata at magandang babae. Bukod dito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang malakas at kakaibang aura. Tungkol sa aura na ito, kahit si Xingju ay hindi malaman kung anong uri ng kapangyarihan iyon. Xingju, ibibigay ko na sa iyo ang Heaven Rank Martial Skill na naintindihan ko. Gayunpaman, ang Heaven Rank Martial Skill na ito ay hindi maliit na bagay. Kung matagumpay mong malinang ito ay depende sa iyong sariling pangunawa. Paalala ni Nolenzu kay Xingju. Oo. Nang makita ito, nagmamadaling tumango si Xingju bilang pagsang-ayon. Ito ay dahil alam ni Xingju na pinapaalalahanan siya ni Nolenzu na payagan si Nolenzu na ipadala sa kanya ang impormasyon tungkol sa Heaven Rank Martial Skill. Kung hindi papayag si Xingju, magiging imposible para sa kanya na matagumpay na maibigay ito. Pagkatapos pumayag ni Xingju, nagpahayag din si Nolenzu ng ngiti ng kaginhawahan. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay naging pangit at talagang naging isang strand ng malalim na asol na liwanag. Sumugod ito patungo sa ulo ni Xingju at sa wakas ay nag-drill sa utak ni Xingju. Buzz. Sa sandaling ang strand ng liwanag na iyon ay sumugod sa utak ni Xingju, naramdaman ni Xingju ang hindi maipaliwanag na sakit na pumupuno sa kanyang buong utak. Kasabay nito, ang hindi mabilang na kakaibang mga karakter ay nagsimula ring mabilis na damaloy sa kanyang utak. Bukod dito, ang mga kakaibang karakter ay talagang nagsimulang ayusin ang kanilang mga sarili ng paisa-isa. Sa huli, nakabuo sila ng isang espesyal na anyo na nakaimbak sa utak ni Xingju at dahan-daang umikot. Ito, isa itong Heaven Rank Martial Skill. Matapos maramdaman ang kakaibang mga karakter na nakaimbak sa kanyang isipan, hindi napigilan ni Xingju na ipakita ang isang nagtatakang ekspresyon. Karaniwan, kapag ang pamamaraan ng paglilinang ng martial technique ay nailipat sa kanyang isipan, ang tiyak na paraan ng paglilinang ay dapat na lumitaw. Gayunpaman, ang Heaven Rank Martial Technique na ito ay hindi ganoon. Sa halip, ito ay parang isang treasure chest na ikinakandado ang lahat ng mga pamamaraan ng cultivation ng Heaven Rank Martial Technique na ito. Kung gusto ng isa na buksan ang kaban ng kayamanan na ito, kailangan ng isa ang susi. Senior Nolenzu. Senior. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Xingju na si Nolenzu, na nasa harapan lang niya, ay nawala. Isa pa, kahit anong pilit niya, hindi niya naramdaman ang presensya ni Nolenzu. Para siyang tuluyang nawala. Sa pagharap sa pagbabagong ito, hindi maiwasan ni Xingju na mahulog sa malalim na pag-iisip. Sinimulan niyang alalahanin ang eksena ni Nolenzu na nagtuturo sa kanya ng martial skills. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang natauhan si Xingju. Bigla niyang naalala ang Nolen na iyon ng buong katawan ni Zu ay tila nag-transform sa isang strand ng liwanag na damaloy sa kanyang isip. Nangangahulugan din ito na malamang na gumamit si Nolenzu ng paraan na nagbayad ng kanyang buhay upang maipasa ang Heaven Rank Martial Technique na naintindihan niya sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawala sa mundong ito. Salamat, Senior. Siguradong hindi pababayaan ng Junior na ito ang magandang intensyon ng Senior. Matapos malaman ang nangyari, si Xingju ay may nagpapasalamat na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, umupo siyang naka-cross-legged at ibinaon ng buong kamalayan sa kanyang isipan. Gusto niyang i-decipher itong tinatawag na Heaven Rank Martial Technique. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ni Xingju ang mga kakaibang karakter na nakaimbak sa kanyang isipan. Mayroong libu-libong mga karakter na ito. Sa sandaling ito, sila ay nakaayos sa isang bilog at dahan-daang dumadaloy sa isang kakaibang tilapon. Pagkatapos mag-obserbe ng ilang panahon, naramdaman ni Xingju na hanggat naiintindihan niya ang pagkakasunod-sunod ng mga karakter na ito, magagawa niyang maunawaan ang paraan ng paglilinang ng Heaven Rank Martial Technique.
Matapos mapagtanto ang sitwasyong ito, hindi nagatubili si Xingju at nagsimulang pag-aralan ang pagkakasunod-sunod ng mga karakter na ito. Oo naman, ito ay tulad ng nahulaan ni Xingju. Habang pinag-aaralan niya ang pagkakasunod-sunod ng mga karakter, alam na ni Xingju ang isang bahagi ng pamamaraan ng paglilinang ng Heaven Rank Martial Technique. Gayunpaman, natuklasan din ni Xingju na kung gusto niyang ganap na maunawaan ang paraan ng paglilinang ng Heaven Rank Martial Technique, kakailanganin niya ng maraming oras para maintindihan ito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa maikling panahon. Di nagtagal, dahan-daang binuksan ni Xingju ang kanyang nakapikit na mga mata. Bagamat ang Heaven Rank Martial Technique ay lubhang nakatutok kay Xingju, si Xingju ay hindi maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras dito. Sa sandaling ito, mayroon pa ring mga tao mula sa Union sa labas. Sa makatuwid, kinailangan ni Xingju na umalis sa lalong madaling panahon. Buzz. Akmang aalis na si Xingju, biglang gumalaw ang espasyo sa kanyang harapan. Kasunod nito, lumitaw ang kwintas na nagbukas ng mga guho. Oh, so andito ka pa pala. Ngayong hinanap mo ako, maaaring kinilala mo na ako bilang iyong Panginoon. Nang makita niyang muli ang kwintas, medyo nagulat si Xingju. Maya-maya pa ay itinago niya ang kwintas at naglakad patungo sa daanan na pinanggalingan niya. Sa sandaling ito, sa Hidden Dragon Plains kung saan lumitaw ang mga guho, ang mga taong dumating upang tingnan ang mga guho at ang mga pinuno ng puwersa ng Unyon ay nakahandusay pa rin sa lupa na walang malay. Isang mahinang simoy ng hangin ang patuloy na dumaan at ang kapatagan ay tila abnormal na payapa. Buzz. Biglang gumalaw ang espasyo sa itaas ng kapatagan. Ang katahimikang ito ay ganap na nasira. Bukod dito, kasabay ng pag-alog ng kalawakan, lumitaw din ang figure ni Xingju at lumutang pababa sa kapatagan. Hindi pa rin gising. Pagkatapos maglakad palabas ng mga guho, hindi napigilan ni Xingju na medyo nagulat habang nakatingin sa mga lider na wala pang malay sa tabi niya. Noong una, nag-aalala siya kung paano ipapaliwanag sa kanila kung saan siya nagpunta. Gayunpaman, sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na ito ay ganap na hindi kailangan. Mukhang ang mga guho ay talagang may epekto ng pagbagal ng oras. Sa sandaling ito, dahan-dahang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at tiningnan ang lokasyon ng mga guho. Isang nasisiyahang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, ang susi sa mga guho ay nasa mga kamay pa rin ni Xingju. Sa madaling salita, sa hinaharap, mabubuksan ni Xingju ang mga guho ayon sa gusto niya. Kung gagamitin ang naturang mystical runes para sa paglilinang, ito lang ang magiging pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos magbuntong hininga, naglakad si Xingju sa lugar kung saan siya nakatayo noon. Pagkatapos, nag-pose siya ng medyo eleganteng at nagkunwaring walang malay. Hindi nagtagal, isa sa mga pinuno ng puwersa ang unang nagising mula sa kanyang pagkakoma. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ring nagising ang ibang mga pinuno. Para naman kay Xingju, nagising na lamang siya matapos mabait na ipatawag ng isa sa mga pinuno na nagkukunwaring medyo masakit ang ulo. Ano man ang mangyari, nagawa ni Xingju na makawala sa sitwasyong ito. Pagkatapos nito, bumalik ang lahat sa Hidden Dragon Stronghold at nagsimulang bumulala sa paghanga sa nakakatakot na kapangyarihan ng mga guho. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap tungkol dito. Gayunpaman, sa harap ng iba't ibang hula ng lahat, si Xingju ay umupo sa isang tabi at hindi nakilahok. Sa sandaling ito, napakalinaw ng ulo ni Xingju. Buti na lang at hindi nila napansin na mula sa kanyang palso ang liwanag na naging sanhi ng pagbabago ng mga guho. Kung hindi, magiging mahirap para sa kanila na ipaliwanag ang kanilang sarili. Pagkatapos ng serye ng mga talakayan, nagpadala ng liham si Xingju at ang mga pinuno ng iba't ibang puwersa sa Alliance Palace. Pagkatapos ng lahat, tiningnan pa rin ng Alliance Palace ang abnormal phenomenon na may malaking kahalagahan. Bagamat hindi nila nagawang imbestigahan ang dahilan, kailangan pa rin nilang magbigay ng paliwanag sa Alliance Palace. Matapos ipaliwanag ang nangyari, hindi nagtagal si Xingju at direktang bumalik sa kanyang Azure Palace. Pagkatapos bumalik sa Azure Palace, sinabi ni Xingju kay Elder Feng, Elder Kang, at sa iba pa ang tungkol sa kanyang kakaibang karanasan sa mga guho. Nang malaman nila na nakakuha si Xingju ng Heaven Rank Martial Skill, tuwang-tuwa sila. At least, hindi pa sila nakakita ng Heaven Rank Martial Skill dati. Ngayong nakuha na ni Xingju ang isang maalamat na martial skill, paanong hindi sila magiging masaya para kay Xingju? Pagkatapos ng maikling pahinga, pumasok si Xingju sa sekretong silid at nagsimulang maunawaan ang Heaven Rank Martial Skill. Sa sandaling ito, hindi na makapaghintay si Xingju na makabisado ang tinatawag na Heaven Rank Martial Skill. Ang Heaven Rank Martial Skill ay isang maalamat na item sa kontinente. Kung kaya ni Xingju, ito ang magiging pinakamalakas na trump card ni Xingju sa hinaharap. Matapos maghiwalay si Xingju, tahimik na lumipas ang isang buwan. Sa loob ng isang buwang ito, maraming bagay ang nangyari sa inner area ng Toireng Sky Region. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Union Mansion ay lihim na naglabas ng utos sa lahat ng nasasakupan nitong puwersa. Maglulunsad sila ng pag-atake sa Snow Listenang City sa loob ng isang buwan. Nakahanda silang ibagsak ang Snow Listenang City sa isang iglap at kumpletuhin ang layunin ng Union Mansion na pag-isahin ang panloob na bahagi ng Toireng Sky Region. Gayunpaman, walang ideya si Xingju tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo.
Sa sandaling ito, nakaupo si Xingju na naka-cross-legged sa secret room na nakapikit. Masigasig niyang hinuhusgahan ang paraan ng paglilinang ng Heaven Rank martial skill sa kanyang isipan. Habang nakatuon si Xingju sa pag-decipher nito, nagsimulang magbuga ng mahinang liwanag ang kanyang ulo. Biglang bahagyang nanginag ang mga mata ni Xingju. Pagkatapos, nawala ang liwanag. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Xingju. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang masayang ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Pagkatapos ng isang buwan ng pag-iisa, sa wakas ay napag-aralan ni Xingju ang pamamaraan ng paglilinang ng Heaven Rank martial skill, time-space. Ang isang Heaven Rank martial skill ay talagang pambihira. Mukhang hindi magiging madali ang matagumpay na linangin ang Heaven Rank martial skill na ito. Sa sandaling ito, nagulat si Xingju. Matapos ma-master ang cultivation method ng Deathlight Space, napagtanto ni Xingju kung gaano kahirap maglinang ng Heaven Rank martial skill. Ito ay sadyang hindi maihahambing sa anumang iba pang kasanayan sa militar na nilinang niya sa nakaraan. Gayunpaman, ang nagpa-excite kay Xingju ay ang lakas ng Heaven Rank martial skill na ito ay hindi maihahambing sa isang Earth Rank martial skill. Ito ay isang kapangyarihan ng ibang antas. Sa pinakakaunti, si Xingju ay hindi pa nakakita ng sino mang gumamit nito dati. Sa katunayan, naramdaman ni Xingju na hanggat pinagkadalubhasaan niya ang Heaven Rank martial skill na ito, makakalaban ni Xingju ang isang Intermediate War Emperor. Emph. Ito ba? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Ito ay dahil natuklasan ni Xingju na may isang hanay ng mga salita na lumulutang sa hangin sa sikretong silid. Ito ay talagang isang liham na iniwan para kay Xingju ni Elder Kang. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 319, Pag-unawa. Sa wakas ay gagawa na ba ang Union Palace? Mabuti rin. Oras na para pumunta ako sa Snow Listening City. Matapos basahin ang nilalaman ng liham na iniwan ni Old Kang, hindi napigilan ni Xingju ang mapangiti sa pag-asa. Ang nilalaman ng liham ay nagpapaalam kay Xingju tungkol sa utos ng Union Palace na salakayin ang Snow Listening City. Kinakalkula ang oras, halos oras na para sa Alliance meeting sa Snow's Hearing City. Sa makatuwid, ang hatol ay napagpasyahan na at maaari silang magtungo sa Snow's Hearing City. Sa pinakahilagang bahagi ng panloob na rehiyon, mayroong isang lupain na nababalot ng yelo at nyebe. Sa gitna ng mundong ito ng yelo at nyebe, mayroong isang malaking lungsod na gawa sa puting malalim na bato. Ito ay Snow Listening City. Sa mga tuntunin ng teritoryo, ang Snow Listening City ay mas mababa kaysa sa Union Palace. Sa pagtatapos ng araw, ang Snow Listening City ay isang paksayon lamang. Kung ikukumpara sa napakalaking sistema ng alyansa ng Union Palace, ito ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, walang isang paksayon sa panloob na rehiyon ng nang-ahas na tingnan ang Snow Listening City. Kahit na ang isang napakalaking tulad ng Union Palace ay tiningnan ng Snow Listening City bilang isang tinak sa kanilang panig. Gayunpaman, hindi sila nang-ahas na atakihin ito ng walang ingat. Ang dahilan nito ay dahil ang Snow's Lament ay nagtataglay ng isang napakalakas na piling hukbo, at sila ay mga buhay na kayang lumaban sa isang daang kaaway ng mag-isa. Sa loob ng teritoryo ng Snow Listening City, mayroong malalaking grupo ng mga Snow White Bird type na mahiwagang hayop na lumilipad sa kalangitan. Sila ang mga mahiwagang hayop na sinanay ng Snow Listening City. Kung titingnang mabuti, matutuklasan nila na mayroong isang tao na nakasuot ng puting nyebe na baluti na kumokontrol sa mga mahiwagang hayop sa ibabaw ng bawat isa sa napakalaking uri ng ibon na mahiwagang hayop. Higit pa rito, lahat sila ay nasa high-grade working realm. Sa sandaling ito, isang mahiwagang hayop ang nagpapatrolya sa pinakalabas na lugar ng Snow Listening City. Bigla itong sumigaw, tumalikod, at lumipad patungo sa direksyon ng Snow Listening City. Hehe, parang na-discover na tayo. Nakatingin sa Snow White Magical Beast na mabilis na naglalaho sa abot tanaw, sinabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Dahil ganyan ang kaso, baka hintayin na lang natin na sunduin tayo. Nakangiting sabi ni Elder Kang. Ang kanyang layunin ng pagpunta sa Snow Listening City ay upang bumuo ng isang alyansa sa Azura Palace. Kaya naman, hiniling ni Xingju si Elder Kang na sumama sa kanya. Kasama si Elder Kang, isang mataas na grado na War Emperor, kahit ang makapangyarihang Snow Listening City ay hindi maglalakas loob na tingnan ang Azura Palace. Ruer. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad palayo ang nagpapatrolyang Magical Beast, umalangaw mula sa abot tanaw ang sigaw ng mga Magical Beast. Kasabay nito, mabilis na lumitaw ang mga tuldok na puno ng nyebe sa kalangitan. Sila ang Magical Beasts ng Snowsong City. Ang mga Magical Beast na iyon ay napakabilis, at ilang sandali lang ay nakarating sila bago si Xingju at ang matanda. Nang makalapit sila, nagulat si Xingju nang matuklasan na may halos 100 lumilipad na mahiwagang hayop. Higit pa rito, sa pinakaharap ng lumilipad na mahiwagang hayop ay may 10 mas malalaking mahiwagang hayop. Ang mga sundalo ng Snow's Hearing City sa 10 mahiwagang hayop na ito ay pawang mga War Emperors. Sino ta? Gaano ka maglakas loob na pumasok sa aking Snow Listening City? Sa sandaling ito, ang pinuno ng mga sundalo ay tumingin ng walang pakialam kina Xingju at Elder Kang at sinabi sa walang malasakit na tono. Ako si Xingju ng Azura Palace. Inimbitahan ako ng 4th Miss of Snow's Listening City na lumahok sa Alliance Conference.
ikinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay sa sundalo at magalang na sinabi. May invitation token ka ba? Tanong ng sundalo sa walang pakialam na tono. Swoosh. Biglang itinaas ni Xingju ang kanyang braso at isang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa sundalo sa kalangitan. Gayunpaman, nang ang sinag ng liwanag ay isang metro ang layo mula sa sundalo, bigla itong tumigil at lumutang sa hangin. Palace Master Xingju, mangyaring sundan ako. Nang makitang ang token na itinapon ni Xingju ay talagang invitation token ng Snow's Listening City, magalang na itinaas ng sundalo ang kanyang mga kamay kina Xingju at Elder Kang. Sa sandaling ito, mukhang medyo mabait siya. Matapos makasakay sa Petroleum Magical Beast, hindi maiwasan ni Xingju na magulat sa bilis nito. Ito ay dahil ang bilis ng Petroleum Magical Beast na ito ay tiyak na hindi mas mababa sa isang high-grade War King. Ang pagsakay sa Petroleum Magical Beast na ito ay isang magandang paraan para makatipid ng oras at enerhiya sa malayuang flight. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Xingju na isipin ang Swift Eagle Beast na napakabihirang sa Eastern Continent. Ang Swift Eagle Beast ay isang napakahalagang pag-iral sa Eastern Continent, ngunit ang bilis nito ay magkahiwalay kumpara sa Petroleum Magical Beast of Snow's Listening City. Higit pa rito, ang ganitong uri ng Petroleum Magical Beast ay talagang ginamit ng Snow's Listening City sa napakalaking sukat. Mula dito, makikita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang kapangyarihan. Palace Master Xingju, talagang nakakamangha na naabot mo ang Early Grade War Emperor Realm sa murang edad. Nang pumasok ako sa War Emperor Realm noong nakaraan, malapit na ako sa 40 taong gulang. Ngayon, pagkatapos ng 10 taon ng masusing paglilinang, ako ay nasa Early Grade War Emperor Realm pa rin. Palace Master Xingju, sa ganitong uri ng bilis ng cultivation, natatakot ako na maabot mo ang Intermediate Grade War Emperor bago ang edad na 30. Sa sandaling ito, nakangiting sinabi ng gwardya na pinuno ng grupo kay Xingju. Pagkatapos ng maikling chat, alam na ni Xingju na ang gwardya na ito ay tinatawag na Nolan Shu. Siya ay miyembro ng Nolan grupo ni Xiao Xiao. Sa makatuwid, pagkatapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Xingju, tinatrato niya si Xingju at Elder Kang sa isang napaka-friendly na paraan. Senior Nolan Shu, nakarating na ba ang 3 pang inimbitahang kapangyarihan sa Listening City ng Snow? Nakangiting tanong ni Xingju. Dumating na silang lahat. Sa pagkakataong ito, ang 3 dalaga ng aking angkan ay nag-imbita rin ng ilang maimpluwensyang kapangyarihan mula sa Inner Circle. Higit pa rito, ang kanilang mga Young Masters ay mga natatanging kabataan din mula sa Toireng Sky Region. Lahat sila ay Early Grade War Emperors. Gayunpaman, sa edad at mga nagawa, kulang pa rin sila kumpara kay Palace Master Xingju at sa iba pa. Nakangiting sabi ni Nolan Shu na may paghanga. Mula sa kanyang mga salita, masasabi ng isa na siya ay lubos na umaasa kay Xingju. Bahagyang ngumiti si Xingju bilang tugon sa papuri ni Nolan Shu. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Nolan Shu, ang mga kapangyarihan na inimbitahan ng iba pang 3 dalaga ng Snow's Listening City ay mga maimpluwensyang kapangyarihan din mula sa Union Palace. Sa ibabaw, ang kanilang lakas ay malayo sa Azure Palace. Gayunpaman, kung gagamitin nila ang kanilang tunay na lakas, wala sa kanila ang maikukumpara sa Azure Palace. Ito ay dahil ang Azure Palace, na mayroong high-grade War Emperor tulad ni Elder Kang, ay masasabing kapantay ng Union Palace at Snow's Listening City. Bagamat kulang pa ang kanilang pundasyon, kung sila ay patuloy na umunlad, hindi sila mahihirapang malampasan ang mga ito. Ewo. Habang ang Snow White Magical Beast ay lumipad sa napakabilis na bilis, ang hitsura ng Snow's Listening City ay agad na lumitaw sa linya ng paningin ni Xingju. Sa tulad ng isang Snow White na mundo ng yelo at nyebe, ang hitsura ng isang Snow White City na nababalutan ng liwanag ay talagang isang magandang tanawin. Nang malapit nang lumipad si Xingju at ang iba papapunta sa Snow's Listening City, may ilang mahiwagang hayop na biglang lumipad palabas mula sa lungsod at lumipad patungo kay Xingju at sa iba pa sa sobrang bilis. Iyang Master Xingju. Nang lapitan sila ng mga mahiwagang hayop, kitang-kita ni Xingju na ang pinuno ay isang magandang babae na nakasuot ng puting damit na puti. Siya si Nolan Xiao Xiao. Lumabas na nang dumating sina Xingju at Elder Kang, gumamit si Nolan Shu ng isang espesyal na paraan upang ipaalam kay Nolan Xiao Xiao tungkol sa kanilang pagdating. Sa makatuwid, Nolan agad na dumating si Xiao Xiao upang salubungin si Xingju. Sa ilalim ng Nolan ang personal na pagtanggap ni Xiao Xiao, sina Xingju at Elder Kang ay inayos na manatili sa isang marangyang palasyo. Sa sandaling ito, maliban kay Nolan Xiao Xiao, may ilan pang mid-grade war emperors na nakaupo sa palasyo. Sila ang pangunahing matatanda ng Nolan grupo ni Xiao Xiao. Palace Master Xingju, narinig ko na ang Union Palace ay naglabas ng isang lihim na utos na magsimula ng digmaan laban sa aming Snow's Listening City. Sa makatuwid, ang aming Snow's Listening City ay kailangang maging maingat. Dahil dumating ka, pinaplano naming isulong ang Alliance Conference. Sa Alliance Conference na ito, ang kabuuang lakas ng iyong Azure Palace at ng iba pang 3 Union Palace ay ihahambing. Pagdating ng panahon, alinmang kapangyarihan ang pinakamalakas, at ang binibini ng kapangyarihang iyon na nagimbita ng kapangyarihang iyon ay natural na makakakuha ng karapatan upang kontrolin ang digmaan. Sa makatuwid, ang matandang ito ay gustong magtanong, Palace Master Xingju, gaano kalaki ang tiwala mo sa kompetisyong ito?
Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang tumingin kay Xingju na may walang pakialam na tingin at nagtanong. Kumpiyansa. Hehe. Senior, hindi lang ako may sapat na kumpiyansa na tulungan si Xiao Xiao na makuha ang karapatang kontrolin ng digmaan, mayroon din akong sapat na kumpiyansa na hayaan si Xiao Xiao na pag-isahin ang Snows Listen ng City at maging City Lord. Naway malaman ko kung gaano kalaki ang tiwala ko dito. Nang makita ang reaksyon ng matanda, mahinang ngumiti si Xingju at sinabi sa tonong may kumpiyansa. Sa katunayan, ang mga tinaguriang elder na ito ng Snows Listen ng City ay hindi mataas ang tingin kay Xingju at sa Azure Palace. Gayunpaman, mula noong pinilit ni Nolan Xiao Xiao na imbitahan ang Azure Palace, wala silang masabi. Pagkatapos ng lahat, ang karapatang mag-imbita ng Azure Palace ay nasa Nolan mga kamay ni Xiao Xiao. Alam ni Xingju ang kanilang iniisip. Sa makatuwid, bago ito, kinailangan ni Xingju na ipaalam sa kanila na ang Azure Palace ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat sila. Hindi lang sila, pati si Nolan Xiao Xiao ay tumingin kay Xingju na may pagtataka. Kung may kumpiyansa si Xingju na tulungan ang Azure Palace na talunin ang 3 pang Union Palace sa mga tuntunin ng lakas, naniniwala pa rin si Nolan Xiao Xiao. Gayunpaman, nang sabihin ni Xingju na matutulungan niya si Zuju na pag-isahin ang nakikinig na lungsod ng Niebe at maging City Lord, talagang nagmalabis siya. Haha, Palace Master Xingju, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Tulungan si Nolan Xiao Xiao na pag-isahin ang Snows Listen ng City. Tulungan si Xiao Xiao na maging City Lord. Hindi mo ba naisip na masyado mong pinahahalagahan ang iyong Azure Palace? Sa sandaling ito, biglang tumawa ng malakas ang matandang nagtanong kanina. Pagkatapos, sinabi niya kay Xingju sa mapanuksong tono. Ako, si Xingju, ay hindi kailanman nagyayabang. At saka, ang dahilan kung bakit ako pumapayag na pumunta sa Snows Listen ng City ay dahil binibigyan ko ng mukha si Xiao Xiao. Sa makatuwid, sana ay bigyang pansin mo ang iyong mga salita. Binibigyan ko ng mukha si Nolan Xiao Xiao, kaya nga tinatawag kitang mga senior. Kung hindi ko bibigyan ng mukha si Nolan Xiao Xiao, para sabihin, sa sobrang lakas mo, wala ka sa paningin ko, sa mga mata ni Xingju. Bahagyang ngumiti si Xingju, pagkatapos ay sinigawan niya ang matanda ng walang awa. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 320, Tiwala. Presumptuous. Nasaan ka sa tingin mo? Sino sa tingin mo ang kausap mo? Ikaw ay isang maliit na paksayon lamang mula sa panloob na rehiyon, ngunit nang ahas kang magyabang ng walang kahihiyan sa harap namin. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang matanda ay lalong nagalit. Bigla siyang tumayo, itinuro ang kanyang daliri kay Xingju at pinagalitan. Hindi lamang ang matanda, halos lahat ng matatanda sa bulwagan ay nagalit sa mga salita ni Xingju. Sa sandaling ito, kahit si Nolan si Xiao Xiao ay nalilito kung ano ang gagawin. Bagamat isa siya sa mga kahalili ng angkan, sinunod pa rin niya ang mga salita ng matatandang ito. Ngayong naglakas loob na si Xingju na gumamit ng mga masasakit na salita para kontrahin ang mga matatandang ito, halatang-halata na isang malaking sakuna ang sasapit sa kanya. Buzz. Gayunpaman, kapag iniisip ni Nolan Xiao Xiao kung paano siya tutulungan ni Xingju, isang aura na ilang beses na mas malakas kaysa sa matanda na biglang kumalat mula sa tagiliran ni Xingju. Tumawid ito sa bulwagan na parang isang hindi nakikitang bagyo, na agad na bumalat sa buong bulwagan. Ang napakalakas na aura ay naging sanhi pa ng pagkagulat sa mga matatanda ng Snows Lament. Dahil sa sandaling ito, hindi nila nakontrol ang kanilang mga katawan, at kahit na ang kanilang paghinga ay labis na pinipilit habang ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Mababa ba ang tingin mo sa aking Azure Palace? Sa sandaling ito, biglang umalangaw ang isang boses na puno ng layuning pumatay mula sa tabi ni Xingju. Sa sandaling ito, nabigla ang lahat ng matuklasan na ang makapangyarihang aura ay talagang inilabas ng matandang lalaki na matagal nang nanahimik sa tabi ni Xingju. Hinding-hindi nila maiisip na ang mukhang ordinaryong matandang ito ay talagang isang mataas na antas ng War Emperor. Hindi ko inaasahan na ang Azure Palace ay may ganoong eksperto. Sana mapatawad ako ni Senior para sa aking nakaraang pagkakasala. Nang makita ito, isang elder ng Snow Listen ng City ang mabilis na nagsabi sa matandang lalaki sa sobrang magalang na paraan na may ngiti sa kanyang mukha. Buzz. Nang makitang inamin ng kabilang partido ang pagkatalo, binawi ng matanda ang kanyang malakas na aura. Sa sandaling ito, ang mga elder ng Snow Listen ng City ay agad na nakadama ng higit na relax. Kehe, hindi katakatakang naglakas loob si Palace Leader Xingju na magyabang ng ganyan. Ito ay lumabas na ang Azure Palace ay nagtago ng kanilang tunay na lakas ng napakalalim. Mukhang hindi na tayo mahihirapang manalo sa competition bukas. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki na dati nang nagpahirap kay Xingju ay lumapit kay Xingju at nakangiting sinabi. Kung pag-uusapan, ang bilis talaga magbago ng ekspresyon ng matandang ito. Huwag kang mag-alala. Ako, si Xingju, ay hindi kailanman nagyayabang. Kung sasabihin kong matutulungan ko si Nolan Xiao Xiao na maging City Lord, talagang gagawin ko ito. Kung anong paraan ang gagamitin ko, malalaman ninyong lahat bukas. Bahagyang ngumiti si Xingju sa matandang lalaki na biglang sumalubong sa kanya ng nakangiti. Habang hawak ang Snow Listen ng token, buo ang tiwala ni Xingju na matutulungan niya si Nolan Xiao Xiao ay umakyat sa posisyon ng City Lord.
Hindi nabanggitin si Nolan Xiaoxiao, hindi imposible para sa kanya na kontrolin ang Snow Listenang City mismo. Gayunpaman, dahil nangako siya kay Nolan Zhu at nagkaroon ng relasyon kay Nolan Xiaoxiao, hindi ito magagawa ni Xingju. Ang dahilan kung bakit hindi niya kinuha ang Snow Listenang token ngayon ay dahil alam ni Xingju na hindi magiging madali ang kompetisyon bukas. Ang Snow Listenang City ay nahati sa libu-libong taon. Sa kasalukuyan, ang apat na puwersa ng Snow Listenang City ay may pag-iimbot na nakatingin sa trono ng City Lord. Sa makatuwid, wala sa mga puwersa ang handang isuko ang posisyon ng Panginoon ng lungsod sa ibang tao. Kung tutulungan ni Xingju na makuha ni Nolan Xiaoxiao ang kontrol sa Snow Listenang City bukas, hindi maiiwasang mahihirapan siya. Gayunpaman, hanggat nasa kamay ni Xingju ang Snow Listenang token, hindi siya matatakot sa anumang pandaraya. Matapos malaman na ang matandang lalaki ay talagang isang mataas na grado na War Emperor, ang ilang matatanda na nag-aalala kay Xingju ay ganap na gamaan. Bagamat masyadong malupit ang mga salita ni Xingju, hindi nila ito masyadong pinansin. Sa kabaligtaran, nakumbinsi sila sa pagiging dominante ni Xingju. Kahit papaano, hindi na sila naglakas-loob na tingnan ang Azure Palace at Xingju. Matapos malaman ang tungkol sa background ni Xingju at ng Azure Palace, nagpaalam ang ilang matatanda at nagmamadaling umalis, iniwan ng nag-iisa si Nolan Xiaoxiao. Iyang Master Xingju, irerekomenda mo ba talaga ako na maging City Lord ng Snow Listenang City bukas? Kung ganoon ang kaso, ipinapayo ko sa iyo na huwag gawin ito, dahil ang mga matatanda ng ibang mga pamilya ay hindi kailanman sasang-ayon dito. Higit pa rito, ito ay pumukaw sa kanilang galit sa Azure Palace. Kapag ang Union Mansion ay natalo, natatakot ako. Naudyukan nila si Lolo na saktan ng Azure Palace. Pagkaalis ng ilang matatanda, nag-aalalang pinayuhan ni Nolan Xiaoxiao si Xingju. Ang lolo mo. Huwag mong sabihin sa akin na siya ang mataas na Great War Emperor na hindi nakikialam sa mga gawain ng Snow Listenang City. Kumpara sa mabait na payo ni Nolan Xiaoxiao, mas nag-aalala si Xingju sa kanyang lolo. Ang dahilan kung bakit nagawang makipaglaban ng Snow Listenang City sa Union Mansion ay hindi lamang dahil sa mga piling miyembro ng pamilya, kundi dahil din sa isang misteryosong tao na hindi nakikialam sa mga gawain ng pamilya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit siya ang susi ay dahil siya ay isang mataas na grado na War Emperor, isang pag-iral na maaaring lumaban sa pinuno ng Union Mansion. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang misteryosong taong ito ay talagang ang lolo ni Nolan Xiaoxiao. Sa katunayan, ang lolo ko ang pinakakwalipikadong tao para maging City Lord. Gayunpaman, hindi niya kailanman nagustuhan ang mga gawain ng pamilya mula noong bata pa siya. Sa halip, ginugo niya ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang sa pag-iisa. Tumanggo si Nolan Xiaoxiao at sumagot. Sa isang malakas na tao tulad ng iyong lolo bilang iyong suporta, hindi ba't mas nagiging kwalipikado ka pa na maging City Lord? Nakangiting sabi ni Xingju. Pero lolo ko ang lolo ko. Hindi kinakatawan ng lakas niya akin. At saka, hindi niya ako irerekomenda na maging City Lord. Sumagot si Nolan Xiaoxiao ng may katipan. Kahit hindi ka niya Aircommon, hindi ka rin niya co-country diba? Huwag kang mag-alala, Xiaoxiao. Dahil sinabi kong hahayaan kitang maging City Lord, natural na may paraan ako para gawin iyon. Higit pa rito, ipapasakop ko sa iyo ang mga tao ng Snow Listenang City ng buong puso. Sa parehong oras, titingnan nila ang Azure Palace sa isang bagong liwanag. Tumiti si Xingju at inaliw siya. Bukod dito, ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng kumpiyansa. Kaharap ang isang tiwala na si Xingju, walang gaanong sasabihin si Nolan Xiaoxiao. Pagkaraan ng ilang sandali tungkol sa Union Assembly, maaga siyang umalis. Xingju, sinusubukan mo bang pukawin ako bukas? Kasunod na umalis si Nolan Xiaoxiao, ang matandang matagal nang nanahimik ay biglang ibinato ng nagtatanong na tingin kay Xingju. Kehe, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng upper echelons ng Snow Listenang City kung gaano kalakas ang Azure Palace. Kung hindi man, kahit nawala ang Alliance Mansion, ang Snow Listenang City ay magiging pangalawang Alliance Mansion. Sa oras na iyon, hindi maiiwasang sasalakayin nila ang Azure Palace. Nang makita ito, ngumisi si Xingju, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Walang magawang umiling ang matanda bilang tugon sa mga salita ni Xingju. Gayunpaman, naramdaman niyang may katuturan ang mga salita ni Xingju. Ito ay kinakailangan upang maitatag ang kanilang prestihiyo. Katulad ng dati, kung hindi dahil sa pagpapakita ng matanda ng kanyang tunay na lakas, ang iilang elder ng Snow Listenang City ay mahihirapan kay Xingju. Kinaumagahan, si Nolan Xiaoxiao at ang ilang matatandang lalaki mula kahapon ay dumating sa palasyo kung saan nagpapahinga si Xingju at ang matanda. Tinanggap nila si Xingju at ang matanda at dinala sila sa pangunahing palasyo ng Snow Listenang City upang lumahok sa tinatawag na Union Assembly. Sa kasalukuyan, sa maluwag na pangunahing palasyo, si Xingju at ang matanda ay nakaupo sa mga pangunahing upuan. Sa tabi nila ay ang mga pinuno at mga batang panginoon ng iba pang tatlong malalaking kapangyarihan. Ang mga pinuno ay pawang mga mid-grade war emperors, habang ang mga young lords at Xingju ay parehong mababang grade war emperors. Gayunpaman, habang si Xingju at ang matanda ay nagtatago ng kanilang lakas, kanakanakang tumitingin sila kay Xingju nang nakakainsulto.
Bilang tugon sa mga titig na ito, ngumiti lang ng mahina si Xingju at hindi sila pinansin. Sa tapat ni Xingju at ng matanda ay apat na magagandang babae na may iba't ibang estilo. Sila ang apat na dalaga ng Snow Lisanang City, at si Nolan Xiaoxiao ay isa sa kanila. Ang Union Prefecture ay pinagnanasan ang ating Snow Lisanang City. Naghahanda silang maglunsad ng pag-atake sa ating lungsod sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, ang aming Snow Lisanang City ay hindi dapat maupo at maghintay para sa kamatayan. Dahil ang Union Prefecture ay may intensyon na makipagdigma laban sa amin, ang aming Snow Lisanang City ay nagpasya na maglunsad ng isang pag-atake sa kanila ng maaga, na hindi sila nakabantay. Ngayon, napakasaya naming maimbitahan ang mga pinuno ng Trinity Palace, Red Blood Stockade, Ice Dust Palace, at Azure Palace na pumunta sa aming Snow Lisanang City at maging mga kaalyado namin. Naniniwala ako na sa tulong ninyo, ang Snow Lisanang City ay magagawang talunin ang Union Prefecture sa digmaang ito. Ngunit bago iyon, ang aking Snowslement ay dapat pumili ng isang natatanging junior para pansamantalang kunin ang posisyon ng City Lord at pangunahan ang aking Snowslement sa tagumpay sa digmaang ito. Kaya't kailangan kong guluhin ang mga pinuno ng iba't ibang puwersa upang malinaw na maipahayag ang tunay na lakas ng bawat isa sa inyong puwersa upang makagawa tayo ng paghahambing. Ang lakas ng inyong apat na puwersa ay matukoy kung sino sa apat na binibini ng ang ating Snow Lisanang City ay magiging City Lord. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki mula sa Snow Lisanang City ang tumayo at nakangiting nagsabi. Pagkatapos niyang magsalita, nabaling ang tingin ng lahat kay Xingju at sa matanda, pati na rin sa tatlong puwersa. Dahil iyan ang kaso, upang payagan si Miss Nolan Yu na kunin ang posisyon ng City Lord, ang ating Trinity Palace ay walang itatago. Ibunyag natin ang ating tunay na lakas sa lahat. Sa sandaling ito, ang iyong master ng Trinity Palace ay biglang tumayo at nagsalita na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang mapasulyap sa dalaga ng Snow Lisanang City, si Nolan Yu. Si Nolan Yu ay may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Malinaw na may kakaibang relasyon silang dalawa. Siyempre, para makarope sa ganoong puwersa mula sa Alliance Mansion, bukod sa masaganang gantimpala, napakahirap din gawin ito ng walang espesyal na koneksyon. Kung tutuusin, bihira ang mga purong disipulo tulad ni Xingju na handang magbigay ng librera sa kanilang mga kaibigan. Pagkatapos noon, sunod-sunod na tumayo ang tatlong young masters ng Trinity Palace, Red Blood Stockade, at Ice Dust Palace at buong pagmamalaking ibinalita ang tunay na lakas ng kani-kanilang puwersa sa karamihan. Sa bawat oras na matapos silang magsalita, ang mga matatanda ng Snow Lisanang City ay ngumingiti sa kasiyahan. Maliwanag, labis silang nasisiyahan sa lakas ng kanilang mga puwersa. Ngunit kumpara sa karamihan, si Xingju at ang matanda ay tila walang pakialam. Sa halip, may mga ngiti sa kanilang mga labi habang masayang nag-e-enjoy sa tsaa at merienda sa mesa, na para bang walang kinalaman sa kanila ang kompetisyon.